Magandang araw sa ating lahat, mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Yomer Marcial kontra Eddie Colmenares. Na kung saan sa labanan na ito nakataya po ang WBC Intercontinental Middleweight title, which is ito po ay kasalukuyang bakante. Ang kalabat schedule po ay sa October 29, 2025 nagaganapin sa Araneta Coliseum, Cubao, Quezon City. Kung hindi ako nagkakamali, mga idol, kabilang po ito sa lalahok doon po sa anniversary sa Trillia in Manila. Sa labanan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawin na comparison detalyado na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan naging dihado itong mga maglalaban. Inanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video bilang karagdagang kaalaman para sa ating mga boxing fans. At higit sa lahat, marami rin po kayong makukuha ng mga basehan na posibleng makapagbibigay influensya sa inyo, lalo na pagdating po sa inyong desisyon kung sino ang inyong papaboran. Bagamat ang Sports PH ay naghahayag po ng prediksyon, nasa inyo pa rin ho ang huling desisyon. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po ninyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po ang Sports PH kung wala din ho kayo, mga idols. So simulan na natin ang ating talakayan. Alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig dahil yan po ang ating gagamiting referensya mamaya doon sa ating comparison. Unahin natin sa panig itong si Eddie Colmenares. Bilang isang professional boxer, si Menares po ay may impresibong kartada. 11 wins, all wins coming by way of knockout. At may 2 talo at 1 tabla. Sa kanyang 2 talo sa puntusan lang ito natatalo. Sa ngayon may edad na 28 anyos at ang height 6 foot and half inch. Orthodox ang stance na may knockout ratio na 100%. Last fight, August 1, 2025, Orlando Isaya. Panalo by second round technical knockout itong si Eddie Colmenares. Karanasan o experience nitong si Eddie Colmenares. Mga idol, sinuri ko kung ito ba'y dating lumalaban sa amateur boxing. Wala po tayong natatagpuan, so diretso tayo sa kanyang karanasan as a professional boxer. Na kung saan po mga idol, magngangalan tayo ng ilang individual na para sa Sports PH na nakapagbibigay ito sa kanya ng magandang karanasan sa laban niya kay Ermal Hadrebij noong 2024. Jonathan Jose Hernandez, kasagupa din pala niyan si Jonathan Jose Hernandez. Si Igor Adlikba. Noon saan mga idol, nakatikim ng talo sa unang pagkakataon sa Eddie Colmenares noong 2019 sa laban kay Alikba. Tapos natikman niya ulit ang pagkatalo by majority decision noong 2024 sa mga kamay ni Ermal Hadrebij. So sa skills naman itong si Eddie Colmenares, para sa akin boxer puncher po ang kanyang pangkalahatang galawan. Pressure party style, defensive style, brawler style, counter puncher style. Makamay, tagline power timing at accuracy. Sa durability, masasabi nating may tibay dahil nga po ito ay natatalo lamang sa pamamagitan po ng puntusan. Pagdating naman po sa depensa, average. May mga openings po na delikadong masamantala. Sa oras kasi ng opensiba, itong si Eddie Colmenares open yung pagmumukha mga idol. So ngayon sa panig naman, itong ating kababayan na si Yomer Marcial bilang isang professional boxer, may impresibong kartada si kabayan. 6 wins with 4 wins coming by way of knockout. Undefeated, may edad na 29 anyos, height 6 foot flat, southpaw stance, knockout ratio 66.67%. Last fight, July 19, 2025. Nakasagupa si Bernard Joseph na kung saan 8 rounds ang kailang fight schedule. Ang itinagal lamang ng laban ay 3rd round na kung saan na technical knockout si Bernard Joseph sa kanilang labanan. Ngayon, dadako naman tayo sa eksperyensya o karanasan nitong ating kababayan na si Yomer Marcial. Mga idol, bago ito pumasok sa professional boxing, itong si Yomer Marcial naman po ay dating Olympian. Oo, pag hindi ito aktibo sa pro fights, aktibo naman sa boxing sa amateur or Olympic. Pag aktibo naman sa pro fights, ibig sabihin wala siyang fight schedule sa amateur boxing. Ganun po ito si Yomer Marcial. Noong naging gold medalist ito noong 2015,
2017 at silver medalist ito noong 2019 sa IBA World Boxing Series or Championship. Na kung saan sumali din sa Tokyo Olympic itong ating kababayan, nakasungkit ito ng bronze na medalya. Ngayon, sa kanyang karanasan bilang isang professional boxer, ang mga matitindi na kalaban nito, mga idol, kung saan nakapagbibigay sa kanya naman ang magandang karanasan sa pro fights, siyempre, mga veterano na katulad dito sa Sinam, Ricardo Villalba, Bernard Joseph, na kung saan ikumpara sa kanya, mga veterano sa pro fights naman. Ngayon, dadako naman tayo sa skills nitong ating kababayan. Para sa akin, boxer puncher din. Pressure, defensive, roller, counter puncher style. Medyo may kaliksian, hand speed, power, timing, accuracy nitong si Marcial. Makamay, masipag din bumato ng mga suntok. Timing, accuracy. Sa depensa is average lang din po. Pinakadepensa nitong si Marcial, cover, tapik sa suntok ng kanyang katunggali para hindi siya matamaan. Sa durability, marunong ma-knockdown si Marcial. Ibig sabihin, masasabi kong may tibay din po si Marcial. Bakit? Wala sa kanyang record na knockout ito sa amateur boxing. Wala din sa kanyang record na knockout sa pro fights, which is undefeated niya ito sa pro boxing. Ngayon, dadako na tayo sa ating comparison. Mga idol, dito sa Pilipinas, gaganapin ang laban. So, advantage sa kabayan ang home court advantage, hometown decision, favoritism, politika sa boxing. Advantage yan ng kabayan. Ngayon, dadako naman tayo sa ranking po ng BoxRec. Mga idol, itong ating kababayan ay nangangampanya sa Super Middleweight Division. Lalo na sa kanyang huling laban, na kung saan rank 95 out of 1,800. Itong ating kababayan, rank 95. Ngayon, sa panig naman ni Eddie Colmenares. Si Eddie Colmenares rank 62 out of 2,298 sa Super Welterweight Division. So mga idol, kung inyong napapansin yan, hindi magkadibisyon itong dalawang maglalaban. Oo. So hindi sila magkadibisyon. Eko na sa comparison tayo. Para sa akin 50-50. Oo, sa division. Bakit? Si Marcial nangangampanya sa Super Middleweight Division. Si Eddie Colmenares naman nangangampanya sa Super Welterweight Division. Magpangabot sa Middleweight Division. Ibig sabihin, si Marcial magbawas ng timbang para lumaban sa Middleweight Division, which is dati nang lumalaban si Marcial dyan sa Middleweight Division. Si Eddie Colmenares naman, tataas po ng isang division. So dito kay Marcial, di kaya siya mapipiga na kung saan apektado ang buong galawan ni Marcial dyan. Lalo na kung mapiga. Diba? Pag nagtagal ang laban, pag piga ang isang boksingero, mahihirapan yan doon sa later rounds dahil titirahin ang stamina, yung impact doon sa kanyang pagbawas sa timbang, which is pagbawas din sa tubig sa katawan. Sa panig naman nitong si Eddie Colmenares, mga idol, kung kaya ba niya sumalo ng mga suntok mula sa taga Super Middleweight Division or sa Middleweight Division. Kumbaga yung kanyang durability at isa pa doon, kung madadala ba niya ang kanyang buong galawan, na kung saan yun ang pinaka-importante. Kaya kung madala, mga idol, delikado si Marcial dito. At kung hindi rin mapiga si Marcial dyan, delikado din itong si Eddie Colmenares. Di ba? So 50-50 sa sitwasyon, isang tumaas ang timbang, isang nagbawas sa timbang. Parang ang nangyayari ito parang cat sweet, mga idol eh. So ngayon dadako naman tayo sa physical na appearance dito sa dalawang maglalaban. Unahin natin sa edad. 29 anyos itong si Yomir Marcial, 28 anyos naman si Eddie Colmenares. So pareho na sa prime po itong dalawang maglalaban. Height, mas matangkad ng half inch si Colmenares, hindi na masyadong pansin yan. Sa stance southpaw kontra orthodox, delikado sa untugan dahil parehong boxer puncher, parang lumalaban sa inside fighting to. Willing sa brulan o tuto na suntukan to. Sana walang untugan na magaganap sa laban na to, mga idols. Sa knockout ratio, umabot sa 66.67% knockout ratio ni Kabayan. Samantala itong si Eddie Colmenares 100%, so lamang sa power si Eddie Colmenares. Oo. Ngayon dadako naman tayo sa activity pro aktibo sa eksperyensya. Kung sa pro fights tayo, mga idol, lamang si Eddie Colmenares. Naka 14 or 14 total fights na itong si Eddie Colmenares. Samantalang si Marcial, mga idol, 6. Pero bawi po dahil
Olympian si Marcial. At hindi po bastang Olympian lang itong si Marcial dahil nakakasungkit po ng mga patimpalak. Oo, nakakasungkit siya ng patimpalak. So, dito mga idol, dito din sila magpangabot sa pro fights. Kung sa uri naman ng kalaban ni Eddie Colmenares, lalo na taga super welterweight nga siya. So dito mga idol, masasabi ko na sa experience 60-40 in favor of Yomer Marcial. Mas mamigat po ang karanasan ni Marcial na dating lumalaban sa amateur boxing. Kasi hindi na bago para kay Marcial ang mapapalaban sa mas matangkad sa kanya. Hindi na bago para kay Marcial mapapalaban sa iba't ibang estilo dito sa boxing. Dahil nga po, sa background nitong si Marcial na dating Olympian. Oo. So ngayon dadako lang tayo sa skills. Parang boxer puncher. Si Eddie Colmenares, yung power. Talagang yung power ang kanyang panlaban dito kay Marcial. Si Marcial naman po, ang panlaban ni Marcial, yung hand speed, liksi, siyempre power din at experience. Kung saan hindi na bago para sa kanya mapapalaban sa katulad dito kay Eddie Colmenares. So ngayon, dadako tayo kung sino ba talaga ang Yamado. Kung i-convert natin ito sa percent. So dito mga idol, para sa akin 60-40 in favor of Yomer Marcial. Power lang po ang mayroon dito kay Eddie Colmenares. Power lang po ang mayroon kalamangan ni Menares dito kay Marcial. Kay Marcial naman po experience, which is dating Olympian. Ngayon dadako na tayo sa ating prediction sa laban at nang hindi tumagal ang ating pagtalakay. Prediction nyo po dyan, Yomer Marcial by technical knockout 1-7. Ay, posible naman hindi makapagpatama si Marcial sa 1-7 na yan. Ngayon, dahil sa may tibay din naman itong kanyang katunggali na kung saan natatalo lamang ito sa pamamagitan rin po ng puntusan. Pabor pa rin ako kay Marcial. Gamit ang experience, gamit ang power, posibleng maging dominante ito sa buong laban. Ibig sabihin, knockout ano puntusan, pabor, underdog sports speech na mananalo itong si Yomer Marcial. Ngayon, dadako naman tayo sa panig ng kalaban ni Marcial na si Eddie Colmenares ng Venezuela. Gamit ang kanyang power, mga idol, delikado si Marcial na ma-knockout din. Kasi isang suntok lang ang kailangan dito ni Eddie Colmenares. Isang suntok, dalawang suntok lang. Pagka napuruan si Marcial, pwedeng ma-knockdown si Marcial at pwedeng ma-knockout si Marcial din sa laban. At yun ang kailangan gawin itong si Eddie Colmenares para makapiho sa panalo. Dahil alam naman natin, pagdating Olympian, magaling pagdating sa puntusan. Si Marcial, dating Olympian. Kaya kailangan ni Eddie Colmenares dito ang knockout win. Or else mapabagsak man lamang niya itong si Marcial at nang sa ganon, kahit papaano makalamang-lamang siya sa puntusan. Makakatulong sa kanya yon. At yung power din po nitong si Eddie Colmenares ay pwedeng magiging dominante rin yan. Dahil pwedeng pag matamaan si Marcial mga idol, ay magkaroon ito ng respeto kay Eddie Colmenares. Pwedeng ganun din ang mangyayari sa laban na yan. Kaya ngayon, kaabang-abang itong labanan na ito mga idols. Oo, kasi para sa akin, masusubok talaga ang durability ni Marcial din dito. Lalo na kung matataman dahil alam naman natin na hindi rin ganun kahigpitan sa depensa itong si Marcial. At itong kanyang katunggali, ganun din. Parehong average lang din po ang depensa. Kaso lang yung hand speed liksi ni Marcial, isa yan sa inaabangan ko mga idol. Kasi sa tingin ko mas maliksi, mas lamang sa hand speed si Marcial. Oo. Kaya naman mga idol, buong suporta natin sa field boxing at syempre paghayag po sa prediction ay real talk tayo mga idols. Wala tayong papanilya. Hanggang dito na lamang ito Pandong Sports PH. God bless po sa ating lahat.